Congrats, Rina! Nabigla ako pagkarating ko sa bahay namin. Kompleto ang pamilya ko. Nagpasabog ng confetti ang dalawa naming katulong pagkapasok ko. Bihis na bihis ang mga magulang ko. Nandoon din ang mga pinsan ko, mga tito at tita, at maging ang pamilya ni Liam ay nandoon na. Thank you. Maligaya kong niyakap ang mga magulang ko. Congrats, Iha! Alam naming may talent ka talaga noon pa. Buti na lang at pinayagan ka ni Francis na mag-aral sa ibang bansa. Sabi ng tita ko. Ngumiti si daddy kay tita. Sabi sa'yo diyan siya na i-excel. Dagdag ng isa ko pang tita. Tinignan ko ang mga kapamilya kong nakangiti sa akin habang may hawak ng mga glass at umiinom ng wine. Congrats, Rina! Sigaw ng pinsan ko sabay yakap sa akin. Sikat ka na! Oy, Tia! Sabi ko. Ngumisi pa siya lalo at may tiningnan sa likod ko. Bumaling ako sa tinitignan niya sa likod ko at agad kong naaninag ang mga bulaklak na dala-dala ni Liam. Halata sa mukha ni Liam ang pangamba at pagiging uneasy sa pagbigay sa akin ito. Congratulations, Rina! Umamba siyang halikan ako sa pisngi, ngunit nag-iwas ako at nagkunwaring hindi nahalata na ganun ang gusto niya. Bumaling agad ako sa pinsan kong nakangisi at naghihintay ng halikan sa aming dalawa. Thank you, ma'am. Nasurprisa ako. Untag ko sa mami ko nang nakitang lumalapit sa amin. You're welcome, baby. Oh, dinner muna tayo. Diretso na sa garden. Anya sa aming lahat. Puno ng kwentuhan at kamustahan galing sa mga tito at tita ko papuntang garden. Hindi ko pa nabibitawan ang dala kong bag at flowers na galing kay Liam. Ako na magdadala ng bag mo, Rina. Anya nang napansin ang paghihirap ko. Napatingin ako sa kanya. Tumango siya at naglahad ng kamay. Hindi ko alam kung nagpapakatotoo ba siya o may kung anong susunod na mangyari. Basta ang alam ko, ngayon pa lang ay kinakabahan na ako. No, thanks, Liam. Manang, tawag ko sa katulong. Agad kong inabot ang bag ko sa unang lumapit doon. Pakilagay po itong bag ko sa kwarto. Inabot din niya ito agad. Dahil tumigil ako sa paglalakad, nahuli ako sa garden. At dahil sumusunod lang si Liam sa akin, sabay kaming dumating sa garden na hawak-hawak ko yung flowers niya. Oy! Tili ng mga pinsan kong babae. Umiling ako sa kanila at pinagmasdan ang reaksyon ng mami ni Liam na nasa tabi ng mami ko. There's something about tonight. Nang nakalapit na ako sa long table, binuhat ni Liam ang upuan ko at hinintay ang pag-upo ko. Ang gentleman talaga ni Liam, sabi ng isa kong tita. Bagay na bagay kayo, Iha. Dagdag niya. Ngumiti lang ako. Tumabi si Liam sa akin. Pinagitnaan ako ni Noah at ni Liam. Rosen, where's Kuya Dash? Tanong ko sa kapatid kong paniangtiks habang umingisi sa harap ko. Out somewhere with his wife. Simple niyang sagot. Oh, tumango ako. Don't worry, Rina, susunod yon, sabi ni Noah sa akin. Tumango ako at pinagmasdan ang mga relative kong masayang nagkakamustahan. Noon, tuwing Pasko o birthdays lang, nagtitipon-tipon ng mga ito. Sa susunod na buwan pa ang birthday ko, kaya nakakawindang ang pagtitipong bigla nila ngayon. Ilang taon ka na nga pala, Rina? Tanong ng tito ko. I'm turning 23 next month, tito. Tumango siya at tumingala. Nako, yang successful. Ano pa bang hihilingin mo, Frances? Tanong niya kay Dad.
Tumawa na lang si Daddy at tumingin sa akin sa likod ng kanyang eyeglasses. Rosin and Noah, wala kang dapat ipag-alala kasi mga lalaki ito. Itong Serena, babae. Dapat ito yung isitil mong mabuti. Tinuturo pa ako ng tito ko. Napalunok ako at napainom ng tubig. Nahuli kong nakatingin si Rosin sa akin. Seryoso ang kanyang mga mata, pero agad din siyang bumaling sa cellphone niya. Dahil iba yung pakiramdam ko, mas lalo akong nakinig sa mga usap-usapan ng mga relatives ko. Lalo na yung mga usap-usapan nila tungkol sa akin. Habang kumakain kami, panay din ang interview sa akin ng ibang pinsan ko. Grabe yate Rina, idol ko si Shana Tuwid. Hindi ako makapaniwalang nakakatrabaho mo sila. Bumungis-ngis ang pinsan ko. Oo nga ate, I've seen Wade in person noon. Grabe, ang lakas ng dating niya. Plus his tattoos. Alam mo ba kung anong ibig sabihin ng tattoo niya? Hindi ako makahanap ng article tungkol doon. Nag-google na rin ako about his tattoo, pero walang lumalabas. I bet it's Shan's name in Latin or some old English text. Kumindat ang isa ko pang pinsan. Tinignan nila ako na para bang nasa akin ang kasagutan para sa mga katanungan nila. I don't know. Nagkibit balikat ako. Napansin ko ulit yung mga seryosong titig ni Rosin na agad ding bumaling sa kanyang cellphone. Nagpatuloy ako sa pakikinig sa mga pinag-uusapan. Lalo na siyempre sa mga magulang ko at mga magulang ni Liam. Hindi nga ako makagalaw ng malaya dito kasi naiilang pa rin ako kay Liam. Ultimo pag inom ng tubig ay nahihirapan ako kasi pansin kong pinapanood niya ako. Ting, ting, ting. Pinatunog ni Mami yung wine glass sa tabi niya. Parang yung tinatawag ang atensyon ng mga tao tuwing kasal. Bumaling ang lahat sa kanya. She cleared her throat before speaking. Good evening relatives and friends. Sabi niya nang nakatingin sa akin. We are all here to celebrate my youngest daughter's achievements. Proud na proud kami ni Francis sa mga narating ng mga anak namin. Dasher's doing good with our business. At yun nga, naghihintay na lang kami ng apo galing sa kanya. Rosin's handling the rubber plantation. Malapit na rin niyang maging separate sa kay Dash. Itong si Noah naman ay nag-i-invest ng mga bar at restaurants. And there's also recording now under Moon Records with Liam Madrigal. Of course, we all know him. And now, Rina shining sa fashion industry. As a mother, wala na talaga akong maihihiling pa. Namuo ang luwa sa mga mata ni Mami. Yomo ko si Dad at para bang may malalim siyang iniisip. Meron. Tumawa siya. Siguro grandchild. Humagalpak sa tawa ang mga bisita. Napangiti din ako. Si Kuya Dashil muna. Siyempre hindi pa kami kasal ni Wade. Kahit naloko iyon at simula pa lang ay balak niya na yatang anakan ako, pinipigilan ko pa rin naman at sinasaway kong gumamit kami ng, alam mo na, proteksyon. Pero minsan, makulit talaga. Ayaw, pero madalas, masyado akong nalalasing sa paglalambing niya, kaya't hindi ko na iyon namamalayan. I miss Wade. Lumamig ang ihip ng hangin. Ako lang yata yung nakapansin noon kasi panay pa rin ang pakikinig nila kay Mami. Ngayon, ang mga Madrigal, as we all know, ay matalik na nating kaibigan simula pa noon. Sinulya pa ni Mami sina tita at tito sa tabi nila. They are really close to our hearts. Itinuturing ko na rin silang pamilya. Liam, their son, was with Rina nung nag-aral pa si Rina sa France. They've been really good friends and tumaas ang kilay ni Mami. Pinagtitinginan ako ng aking mga relatives. Humiling ako. Pahiwatig na hanggang doon na lang iyon. Mas lalo akong kinabahan sa patutunguhan ng usapan.
She cleared her throat again. Ngayon, Liam wants to say something for Rina. Alam ko na. Alam ko na ang mga mangyayari. At hindi ko alam kung tatakbo ba ako o haharapin ko ito kahit na pamilya ko ang makakalaban ko. Rina, ngumisi si Liam sa akin pero hindi ko na magawang ngumiti. Ngumingisi din ang mga relatives namin habang pinapakinggan at pinapanood si Liam. Marami na tayong napagdaanan. We started out as friends. Siyempre, doon naman talaga nagsisimula ang lahat. Napawi ang ngiti ni Liam. Nanuyo ang lalamunan ko. Alam na alam ko na talaga ang mga susunod. Naghihintay na lang ako ng tiyempo para sabihin ang mga nasa otak ko. Nang nasa Paris pa lang tayo, madalas ito yung laman ng sketchpad mo. Humalakhak siya at namigay ng 5 papel galing sa sketchpad ko. Iyon ang mga sketch ko noon kay Wade. Dimple lang ang detalye sa mukha. Hindi ko na nilagyan ng mata, ilong at bibig. Namutla ako nang nakitang pinagpipiestahan iyon ng mga relatives ko. Tumango-tango sila sa akin at ngumisi. Yay! Sigaw ng mga babae. Hindi ko na talagang magawang ngumisi. And we've been through many things. Nag-away na tayo. Nagkabati, naging sandalan ng isa't isa. I've known you too well sa loob ng ilang taon nating pagkakakilala. Now, nasa gilid ko siya at kahit hindi ko siya diretsong tinitignan, ay nakitang lumuhod siya. Nakakabinging tilian at sigawan ang natanggap namin galing sa mga relatives ko. I'm asking for your hand, Rina. I know it's so fast. Pero mahigit 10 taon tayong magkakakilala. At sa 3 taon natin sa France, na-realize ko kung gaano kita kamahal. I love you, Rina. Carmila Elizalde. There's no other perfect man for you but me. Tanggap kita. Kilala kita. At sabay tayong lumaki. Please marry me. Mas lalo silang nagtilian. Sa gitna ng tilian nila ay napatayo ako. Nangatog ang tuhod ko nang hinarap ko ang tumitingalang pamilya ko. Hinihintay nila ang sagot ko, kaya imbis na tumili sila, ay nanahimik sila. Nakaluhod pa rin si Liam sa gilid ko, kaya't hinila ko ang kamay niya ng buong lakas at pinatayo siya. Liam, stand up please. Buo ang boses ko pero naghuhumirintado na ang sistema ko. Mas lalo lang akong kinabahan dahil sa ipinakitang pananahimik ng pamilya ko. Alam mo kung anong sagot para dito, Liam? Tinitigan ako ni Liam. Hindi siya makapaniwalang kaya kong sabihin iyon sa harap ng pamilya namin. And it's a no. Rina, goodness! Sigaw ni Mami at agad akong tinabihan. Liam is good. Good boy. He's good for you. Nilapitan si Liam ng mami niya at tinapik ang likod nito. Pinlano natin ito noon pa, Frances. There's no turning back. Sabi ng mami ni Liam sa daddy ko. I know. Bumaling si daddy sa akin. Namuo ang luha ko nung nakita kong hindi malambing ang ekspresyon ni dad. Rina, you've been with Liam for a long time. Wala kang ibang kaibigang lalaki bukod sa kanya. Do you have someone else? Tanong ni Dad. Dad, kung may mahal man ako o wala kayong karapatan na iinggit ko sa isang tao. Dahil lang pinagkasundo nyo kami. I have my own choice. Pero Rina, kailan? You're almost 23. You don't have a lots of friends. Sabi ni Mami na pinutol ko naman agad. I'm just 23. I marry when I want and who I want. You don't just marry anyone, Rina. Umiling si Mami. Inisa-isa ko yung mga mukha ng relatives ko. Kitang-kita ko ang disappointment sa mga mukha nila sa akin. Kitang-kita ko ang pananahimik at pagpapakumbaba ni Liam sa harapan nila. Kitang-kita ko ang pag-iiling ni Mami at Daddy.
Noon pa man, alam ko na talagang may plano silang ganito para sa aming dalawa ni Liam. High school pa lang ako, nakita ko na itong paparating. Pero hindi ako makapaniwalang nangyayari ito ngayon. I know and I get it. Mayaman kami. Mayaman ako. We need a wealth just around the family bloodline. Kung hindi man, ay dapat mayaman din ang mapapangasawa ko. Not just mayaman. Dapat talagang dugong mayaman. Oo, I can just marry a Roland, ang mga magulang ko. I can just marry a rockstar. Iyon siguro ang sasabihin nila kung nalaman nilang si Wade Rivas ang gusto ko. They will judge him. Again. He's good for you, Rina. He's the right man for you. Sabi ni Mami out of frustration. Ma, it's either I marry him and I'll be forever miserable, or I'll marry who I want so I'll be happy. Iyon lang po. Tinignan ko isa-isa ang mga tita at tito kong mukhang disappointed. Liam's a good man. He's a good person. And apologize kung ganito ang magiging desisyon ko. Kasi hindi naman ito yung desisyon na alin yung mas magandang sapatos na pwedeng yung gusto nyo ang masusunod. Kasi masisira din naman ito sa huli at makakabili pa ako ng bago. This is a life-changing decision. And I choose to marry the man I want to marry. I'm not going to marry just because you want me to marry him. Ako yung magdidesisyon kasi ako yung makakasama ng tao habang buhay. Natahimik silang lahat. Si Rosin lang yata yung natutuwa sa mga sinasabi ko. I'm not going to be manipulated. Again, I'll run my own life. Kung anong desisyon ko, deal with it. If you don't deal with it, then that's your problem. The question isn't which show looks better on me. Ang tanong dito ay kung kasya ba iyon. So, sorry ma'am dad, tito, tita Liam, but the show doesn't fit. Iyon na siguro ang pinakamahaba at pinakadiretso kong sinabi sa harap ng pamilya ko. Tinalikuran ko sila at iniwang nakalutang lang ang mga salita ko sa ere. Hindi ako magpapakasal kung hindi rin lang si Wade.